about several things that involve Spanish and Philippine relations. Sir, meron bang anything soon lalabas from these talks po? Wala pa kasi we are, you will see it happen in the airports if things materialize. You will see it in the airports because we are really trying to find more non-contact solutions to lessen the discretion of immigration officers when people fly in and out. Because we have to look at our country in a way that immigration should actually be an inward problem. People entering the country should be our focus. But right now it's exiting the country. So these solutions will actually be solutions. It will make things easier for us and lessen the areas of conflict and areas where people are sometimes treated unfairly, or they feel that they are being treated unfairly. Can you tell us a bit about this non-contact solution? Now, this involves a lot of technology. These are modular things that we're looking. What we're trying to look at here is if it is subject to obsolescence immediately, and we're looking at something that can go long term for the country. As we have seen, every time I travel to other countries, even if it's non-official basis, I look at their immigration system because it's the best way that I can actually experience what it is to be entering a country and to look at the systems that they have adopted. So, pag pumasok kasi na isang bansa, maraming impresyon, marami kang maiisip na tungkol sa bansang iyon. Kaya, ito yung this is the first impression people get of your country. Ganun din, pag palabas ka naman ng bansa, mahalaga rin yun, dahil yung mga Pilipinong palabas, nakakaramdam naman sila minsan ng pagkakadismaya pag hindi maganda ang pagtrato. So yan ang pinag-aaralan natin, kung ano nga yung mga teknolohiya na pwedeng gamitin. At marami dito ay artificial intelligence talaga ang pinanggagalingan. Tsaka intelligence itself, databases, big data, hard data that can make things easier for us to check our borders and to guard our borders. Change topic, okay na po. Sir, you were asked this by Manny Marcos from DZWB via text, no? Gusto lang sana namin, sir, makuha po on behalf. Sir, ano po yung stand ng Department of Justice? Dito nga po sa resolution na pinay na Makabayan Block, calling for allowing the ICC prosecutor to enter and yun nga po mag-investiga dun sa mga nangyari po ng drug war. Tapos meron daw po kasing admission mismo si Presidente Duterte na gumamit siya ng Condo. Unang-una, kailangan pag-aralan muna namin ang mga record ng Kongreso. Hindi lang second-hand or third-hand sources. Kailangan humingi kami ng transmittal sa Kongreso tungkol sa mga usapin dito, sa mga debating nangyari, at sa pagpapile na resolusyon kung ano ang nangyari sa komite bago ito lumabas. Ito kasi mahalaga pagkat ako yung mababatas dati, alam ko naman na may mga basihan nito, may pinakagalingan ito, may pinaghuhugutan. Kailangan makita namin ang mga pinag-usapan dito, yan ang unang-una. Ang pangalawa, ay kailangan tingnan natin ang batas ng umiiral ngayon sa ating bayan. Kinakailangan tingnan natin ang huling dekreto na binigay ng Korte Suprema tungkol sa bagay na ito, o kaya tinatawag natin jurisprudence on the matter. Kung ito ba'y obiter dictum lamang o talaga siyang it's not obiter, it's the kung ito'y president o obiter lang, no? Kung obiter lang, kung ito'y talagang sinabi ng korte sa pag-rule sa isang bagay. Kaya kailangan pag-aralan ng gusto yan bago natin patulan ang ganitong sitwasyon. Hindi natin maaaring patulan yan na pagkat sinabi nito, gagawin na nito. Hindi po. Meron po tayong pinanggagalingan dito. Binabasa natin lahat yan. Sir, to clarify lang para hindi rin po magkamali kami ng pagbasa ng sinabi niyo po.
nagbago po ba yung stand po ng DOJ dun sa pagpapapasok ng ICC prosecutor? Or hindi talaga? Wala namang pagbabago sapagkat kailangan lang pag-aralan talaga ang bagay na ito sapagkat international law ang pumapasok dito. Pumapasok rin dito ang ating constitutional law, ang ating korte, so ang sinasabi ng ating korte, pumapasok dito ang ating batas. Kaya ang sistema ng batas, kailangan lang maingat lang tayo. Sapagkat, sabi ko nga, kung ang iyong bansa ay may sistema ng hustisya na umaandar, bakit mo ipauubaya sa ibang tao ang maghusga sa sarili mong bayan? Yun ang isa sa pinakamabigat dyan na pinag-uusapan. Sir, para po mas malinaw, meron po bang chance na magbago pa yung stand na yan? Or pwede it could go either way? Hindi naman natin pwedeng sabihin na walang tsansa sapagkat ang batas ay talagang maaaring magbago ang batas. Batas ang pinag-uusapan natin, no? Hindi yung batas ang pinag-uusapan natin dito. Other topic po. Sir, paano Other topic, sir. So this morning, yung natives from Myanmar filed wire crimes dito sa DOJ. Considering that they're going after the military officials there, but how will the Philippine government go about it? Will enforcement, for example, sa PINA or RISWA, how will this be carried out? Ano to itong complaint na to is very novel. It's the first time this was filed in our jurisdiction and this involves international humanitarian law. Ito ay ibang-iba to sa mga pwede mong isipin sa ating system of law. At dito ay gumaganap tayo sa isang usapin na napagkasunduan sa United Nations sa enforce ng international humanitarian law na ang bawat estado ay merong responsibilidad na pangalagaan ang lahat ng tao sa mundo pagdating po sa usapin ng international humanitarian law. Ang bawat bansa, ang sistema ng hustisya ay kailangan pansinin ang mga reklamo na nanggagaling sa ibang bansa kung ang pinag-uusapan po ditong batas ay international humanitarian law. Ito po yung mga war crimes o krimen na nangyari sa gera, sa mga digmaan at sa mga malulungkot na pangyayari sa bansa ng Myanmar. At ito naman ay mga biktima, sila ay mga biktima na humihingi ng tulong sa ating sistema ng hustisya upang ipatupad ang kanilang karapatan. Kaya ito po ay mabigat, very novel, pero ito po yung kinakailangan dito, ipag-aralan muna namin bago ito sabihin na ganap na kagad na mangyayari. Pag-aralan muna natin, i-evaluate natin ang reklamo at kung ito ay sufficient informing substance, saka natin pasasagutin yung mga taong dapat managot sa mga reklamo rito. Sir, other topic. Medyo mahaba yung ating long weekend, pero yung Monday kasi, election day, meron po bang mga naka-duty na piskal sa bawat bayan o syudad para tumanggap ng mga reklamo or complaint about election offenses na maaaring maging? Ang bawat syudad at probinsya, ang chairman ng board of canvassers niyan ay ating mga national mga prosecutors. Provincial prosecutors, city prosecutors, sila ang chairman ng board of canvassers. Kaya naka-duty po lahat yan. Tatanggap din po ng mga, or gagawa din ng inclusive proceedings sa kanong meron mga... Inclusion, exclusion, na ito'y may kausap naman ng COMELEC sa bagay na ito. Kaya ang bawat bayan may fiscal din na naka-assign. Bawat bayan, kung ito'y munisipyo, kung ito'y syudad, at kung ito'y probinsya, meron pong prosecutor na nakalakip ang katungkulan tungkol po sa eleksyon. Tsaka nagpirmahan na kami ng MOA ng COMELEC, kung naalala nyo kayo nandito noon, na magtutulungan nga sa araw ng eleksyon mismo, tsaka sa lahat ng bagay na maaaring mangyari. Lalo na sa kontrabayad, walang kontrabigay at kontrabayad sa eleksyon. So wala pong nakako ng mga piskal natin. Wala ho, may katungkulan po kaming tingnan ang sitwasyon. At pag ganon, naka-standby po lahat ng ating piskal.
Okay? More? Sir, parang kayo maulit doon sa ICC. Hmm. Sir, ano yung sinasabi? They went, or pag lumamig po sila dito, ano po ba yun? Ito nga ang problema dyan, no? Walang mekanismo kasi, walang mekanismong nakatatag sa pagpapatupad ng sinasabing ICC jurisdiction sa bansa natin sapagkat tayo dating miyembro na hindi na tayo miyembro ngayon. Kaya yan ang ating pinag-uusapan. Ano ba ang mekanismo? Wala akong nakalagay na mekanismo kahit po sa mga umiiral na patakaran doon mismo sa ICC. Kasi bagong pangyayari ito na tayo po ay non-state actor na tayo, ano tayo? Tawag doon, non-member state na tayo. Kaya very novel po ito. Kaya wala akong mekanismo eh. Ang dating mekanismo niyan, pagka ikaw ay miyembro, pwede sila pumasok pag hindi umaandar ang bansa mo. Ang dahilan natin, umaandar naman ang bansa natin, ba't kayo papasok? Ngayong hindi kami miyembro, ba't kayo papasok? Kaya ito, kailangan maging malinaw lahat sa lahat ng paningin natin itong ganitong kontrobersiya. Kasi nga, may sinabi na ang Korte Suprema, ngunit hindi rin malinaw sa atin kung ang sinabi ng Korte Suprema ay yun talaga ang batas ng naiiral ngayon sapagkat ito ay tinuturing namin na obiter dictum bilang mga abogado. Ibig sabihin, isa yan sa sinabi ng Korte, ngunit hindi po yan ang pinag-uusapan sa kanilang sa kanilang pag-decide ng kaso. Ang pinag-uusapan po natin para ito ay maging batas talaga, ratio decidendi, the reason for the decision. Hindi. Considered obiter dictum, kaya technically, kailangan pag-aralan talaga natin at linawin kung ano ang magiging pangyayari dito. Sir, ano case po yun, yung jurisprudence na Cayetano Pangilinan? Pangilinan Cayetano. Ano, Cayetano versus Pangilinan? Yes. Cayetano versus Pangilinan. Ang desisyon ay ginawa ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Kaya ano yan very interesting yan. Titimbangin natin sa panahon kung ito po ay talagang maging malinaw na batas o hindi. Ito, may mga gray areas tayo ngayon na tinitingnan. Wala ho tayong bias dito. Atin po, the cold letter of the law and the cold meaning of the law will be the one respected. Wala hong emotional decision dito. kung sir, kung gusto nila, gumawa sila ng batas, tuloy-tuloy ang gusto nila. Kung batas ang gagawin, ano magagawa natin? Batas yan. Diba? Susunod tayo sa batas. Kaya lang, pagka batas ang ginawa mong bago, magkakaroon ka rin ng mga prinsipyo na retroactive o prospective. Diba? It will always favor the accused pagka basta ganitong criminal statute. Second recent conditions sa West Philippine Sea involving our Coast Guard. Sir, yung pagbuo natin ng kaso natin sa China, ang status na? Kasi iba yung aming pinag-uusapan na kaso rito na ipinaalam ko na sa ating Pangulo. Ito yung environmental law case na gustong i-file ng Department of Justice. At bukas meron kaming magiging meeting dito ng mga ibang legal luminaries na sanay sa international law tsaka international environmental law na bubuuin namin ang konsepto na nais namin ipatupad para sa pag-file ng kaso on the violation of yung violation of the world's environmental rights or the people's environmental rights. We represent the people and the rest of humanity in this sense because what is being lost here is something that may not have been discovered yet. Sa destruction ng environment, maraming mawawala na hindi na natin mamalayan o makikita. Kaya dapat talaga maawat ito at mabigyan ng atensyon ng International Tribunal sapagkat ito ay isang isang paghihingi ng tulong ng sanlibutan ng buong mundo. Ano to environmental law case na very novel kasi nga
hindi tayo humihingi rito ng kabayaran. Ang hinihingi natin dito, hustisya lang. At maawat lang ang ginagawa nilang pagyurak at pagwasak ng ating kalikasan sa tawagin mong West Philippine Sea, South China Sea, Sea of Asia. Pero ang sinasabi natin dito, walang sino man ang may karapatan na wasakin ang ating environment. Okay? Thank you. So yun tomorrow, sir, what time po yung meeting? Justice.